Lord, Father of all, thank you for today. Thank you for grace in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So, good evening, class. How are you? How are you to find Good out? evening, sir. Oo. Kamusta naman? Kamusta ulit ako kung how is your learning with your, of course, with our class and with the rest of your classes? Nakaka-survive naman? Medyo naka-ganyan na? Naka-adjust na? Medyo nakaka-adjust na, no? Mahirap pero kailangan pa rin ganyan. Kailangan lumaban lang. Ayaw ng mic. Okay, you can just type your response. Nababasa ko naman siya. Ayan, may pumapasok-pasok. So, for this evening, I've prepared a 30 items sort of like quiz, but with a twist because I will be using an app that is called Kahoot, and this is um, sort of like a formative assessment, just like your learning pass. And like I said, it's a preparation for your upcoming quiz this coming Saturday. So some of the questions provided on the game this evening will also be part of the quiz. It will just be rewarded. So, tutok na lang kayo kung ano yung mga yon para medyo meron na kayong ganyan idea dun sa upcoming quiz natin. So, without further ado, I will share to you the pin for the Kahoot game, and kindly open now your Kahoot app on your phone or on your browser. Sabi ko kanina, punta kayo sa kahoot.it. And then, yung ating front page or yung opening page natin, it will require you to enter the pin and enter your nickname. So, kindly do it. Ayan, Joanna, Hannah is already in. We already have 5 students. Jessa, try lang natin kung ganyan, kaya niya. No? Kung di niya kaya, hindi ka maka-join sa game. So, I suggest, kung ganyan ka naman na mabuti dito sa Google Meet, nakaka-view ka naman na mabuti, sort of like review na lang para sa'yo. Okay? Or what if mag-leave ka dito sa ating Google Meet kasi masyadong malakas kumain ng data ang Google Meet eh. Yun lang, hindi mo kasi makikita yung questions. Ipapakita ko dito sa Google Meet yung mga set of questions, and then doon kayo sa Kahoot magse-select ng answer. So, in either way, siguro magganyan ka na lang. Parang saling pusa na lang muna. Para maki-review, ganon. Okay lang? So, we already have 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 participants. 12 and counting. Ilan tayo dito? We are 15. There are 15 students in this Google meeting. What about the other 3? 13. May isa pa. Kasi kung si Jessa Camille hindi siya maka-join sa atin, standby na lang siya. Sino pa yung isang hindi naka-connect sa ating Kahoot? Meron pa? Kirsten Dale, Lorraine, Crisaline. Sino si CA? Corinne, ikaw ba yun? CA. Opo, sir. And then Mark Joshua, Jid, Jello,
Justy, Jamie, Althea, Earl, Hannah, and Joanna. Sino ang hindi nakasali from you? Yasha May. Hindi ka pa nakasali, Yasha May. Ay, sir, sige po. At nakuha mo yung instructions ko, Yasha? Sir? Nakuha mo yung instructions? Connect to your Kahoot app or go to your Tapos browser. lagay po yung... Yes. Sige po. Thank you, sir. So I'm expecting 14 students na maki-join sa ating Kahoot. While waiting for the two other students, yung game is timed siya. Meron siyang oras and the way you answer should be as fast as you can because yung score natin is based siya sa correct answer and of course kung gaano kabilis ka nagsagot. So kung alam mo na yung sagot, i-click mo na kaagad yung choice para mas mataas yung makuha mong score. And then 30 items yung ating na-prepare na quiz-like formative assessment and at the end 5 students ang papalarin na makakuha ng prizes natin for this evening. So ang first prize ay yung ating power bank na pag-usapan natin sa group chat natin. Second prize would be the 120 pesos load. Third prize, inisip ko nga, ano pa ba yung third prize natin? Kasi masyado atang mataas kung plus 10 points on the quiz. Baka kasi ma-perfect nyo naman yung quiz eh. So, parang masyadong mataas yung 10 points para sa third place. Sige. 5 points, plus 5 points sa quiz on quiz number 1 for midterms. And yung ating consolation prizes for the 4th and the 5th ay plus 3 points sa quiz din. So, 5 students ang papalarin. Hopefully, nakapag-prepare kayo for this activity at ito na rin siguro yung review nyo for the upcoming quiz on Saturday. Okay, parang hindi naman makakonect yung other 2 students. Hindi ba makakonect? Si Kate. Yes, siya. And sino pa ba yung isa? Sir, nawala po bigla. Yung alin? Yung ano po, tinype ko po, tapos nilagay ko po yung nickname, tapos bigla pong nawala. Tapos tinype ko po ulit yung nickname ko, ayaw na po mag-insert. Ulitin mo na lang. I-refresh mo yung browser mo. Sir, app po yung gamit ko. Ay, app ang gamit mo? Yes po. Wait lang. 13 na ito eh. Ay, bakit nawawala-wala? Siguro may na yung signal. Sir, Kaya- gawa na lang po ako. Ibahin ko na lang po yung nickname. Pwede po. Pwede. Sige po, sir. Thank you po. I'll be sharing now the screen. So every item, after nyo masagutan, I'll try to storytell or ganyan, or explain para ganyan, maliwanagan yung mga hindi makakakuha ng sagot at saka dagdag information na rin sa inyo. Ayan, 15 students na nakakonect. Ready na tayo? Ready na ba kayo? Game na ba kayo? Nakikita niyo yung screen ng Kahoot? Yes po, sir. You're in, sabi lang po. Wait lang. Merong bagong pasok. Si Shaznay. Baka gusto niya maki-join eh. Nakikita niyo yung screen ko? Open ko lang din tong ganyan Google Meet ko para makita kayo yung mga messages nyo. Shaznay, maki-join ka na sa atin, Shaznay. Punta ka sa iyong Kahoot app or punta ka sa kahoot.it using your browser and then kindly input the numbers, yung PIN and your nickname. Meron na po, sir. Ay, meron ka na? Opo, yung 10. Ay, sorry.
naging 13 na lang ulit na naman yung participants. Wala, nawawala. Sir, nawawala po bigla. Mahina siguro yung net ninyo. Okay, sige, try nyo lang ulit. Try nyo lang. 14. Pag 15 na, start ko na para nakapasok na lahat. Okay? Okay, 15 na. Let's start. What does EULA stand for? Answer. You only have 30 seconds. So the correct answer is End User License Agreement. So meron mga sumagot ng End User License Availment and End User Legal Agreement. So saan ko ba nakuha tong End User License Agreement? Doon sa ating LMS, doon sa application programs ba yan? Na topic, meron tayong software is available in a variety of forms. And yung ating form na retail software ay sabi niya dito is typically sold under restricted licenses. Like for example, EULA or short for End User License Agreement. Ibig sabihin, ito yung mga may tawag nito. Halos lahat naman ng mga retail software. Ito yung mga retail software, ito yung mga may bayad. Kung mapapansin nyo dun sa mga, kung meron na kayong experience na makapag-install ng mga software or applications sa inyong laptop or sa inyong desktop, kapag bago nyo siya ma-install, meron nagpapakita dun na parang mga legal terms na you have to accept first that you have read all the agreements, the license and end user license agreements before you could install those kinds of software. Gaya ng ganyan, paano ba? Kapag gumagawa kayo ng mga accounts ninyo, hindi. Wala palang ganon. Pag nag-install lang tayo ng mga software and typically using retail software, yung mga binebenta, yung mga proprietary, yun yung mga merong end user license agreement. Okay? Any more ganyan clarification on end user license agreement and with retail software? So hearing none, next question tayo. Yung mga dalawang hindi nakasagot, try nyo magsagot ha sa next question. Okay? Next. May nangunguna si Justy Raira na unang pumindot. Mabilis yung kamay. Second, si Hannah. Third, si Crisaline. Baka pwede pang magbago yung mga scoreboard. We have 30 items naman. Okay? So, ready? Go! What is the other term for off-the-shelf software? You have 60 seconds. Sir, ganyan po lumalabas sa akin. Pindutin mo. Nasa Google Meet yung question. Same kami. What is the other term for off-the-shelf software? Yung Kaya hindi ko nasagot. yung red, that is custom software. Yung blue, freeware.
Yung yellow, retail software, and green is shareware. Answer. Click. The correct answer is retail software. Retail software. Sige, basahin ko na lang yung ganyan din, question. And then, kung hindi kayo makapag-simultaneous with Google Meet, kasi ganyan nyo mag-change kayo ng view from Google Meet to Kahoot para makita nyo yung question before nyo magawa yung answer. So, basahin ko na rin lang para dun sa mga hindi makapag-Google Meet. Off-the-shelf software siya. Ang retail software is off-the-shelf software kasi ito yung mga types of software na kumbaga dinevelop ng mga private companies, mga software companies na like for example, yung mga file management systems, yung mga point of sale systems, yung mga accounting systems, na retail type of software, kumbaga ganyan na siya. They sell it as is. Kung paano nila dinevelop yung software, ganun na nila siya binebenta. Wala nang customization na nagaganap or so forth and so on. Merong clarifications kung bakit retail software siya? None so far? Okay. Next. O ba, may pagbabago sa leaderboard. We have Joanna, Mark Joshua, and si Justy Raira. Mali yung sagot niya. So, nasa third place siya. So, pwede pa yung humabol. Pwede pa yung humabol. Kayang-kaya yan. So, babasahin ko yung question para dun sa mga hindi makapag-simultaneous Google Meet and tawag nito, Kahoot, para naman makasagot kayo. Just follow my instruction. Follow my voice instruction. Okay? Question number 3. True or false? The question is, every member of the family can share one printer with no Wi-Fi capability using only their DSL Wi-Fi modem. Again, every member of the family can share one printer with no Wi-Fi capability using only their DSL Wi-Fi modem. Blue is true and red is false. Blue is true and red is false. Still have 10 seconds para dun sa... Okay. So, the answer is true. Kalahati. Kalahati. Almost kalahati. 8 answered correctly and 7 mali. So, this is ganyan eh. This question is parang ganyan siya. Situational siya. May I ask kung sino nakakuha ng tama at pwede nating ganyan? Pwede nating makuha yung idea niya kung bakit true? Sino nakakuha ng tama? Hello? Open your mic. You have no idea. Basta sumagot lang kayo. Ganon. Sige. Mamaya, magtatanong ako. Kailangan merong interaction din. Hindi lang dapat ako yung nag-explain or nagbibigay ng idea. Sabi dito, every member of the family can share one printer with no Wi-Fi capability. So, si printer, wala siyang Wi-Fi capability. Ganyan lang siya. Wired capability lang siya. So, sabi dito, using only their DSL Wi-Fi modem. So, let's say, the family has a PLDT DSL connection. Yung kanyang modem ay Wi-Fi type. So, pwede bang makapag-share yung family dun sa isang printer lang? The answer is yes. Kasi, yung ating Wi-Fi modem
can be a network for all the devices, for all the communication devices at home. So, kahit walang Wi-Fi capability yung printer na pwede sanang makapag-print yung ating ganyan, yung ating mga family members sa isang printer, meron naman tayong DSL connection na Wi-Fi din siya. So, lahat ng may Wi-Fi capability na communication devices ay pwedeng makapag-share ng data or information whatsoever kung anong share niya. Okay? Buti na lang mali ako. Joanna, bakit mali? Nag-chat sa akin si Bianca. Kakauwi lang daw niya, pero nakapagsimula na tayo, hindi na pwedeng makapasok eh. So, yung 15 students na nakapasok, sila na talaga yung pasok sa game. Okay? So, later on na lang sila. Merong katanungan? Part pa rin to ng ganyan natin ng application programs ba ito? Or doon sa communication devices topic? Yeah, yung second week 7 topic ata ito. No further questions? Clarifications? Okay. So, inaccept na ni Joanna na mali siya. Tignan natin ang scoreboard. Aba, nangunguna na si Mark Joshua. And then, Hannah, Crisaline. Pasok pa rin naman sa 4th place si Joanna and 5th si Earl. Pwede pa yung magbago, question number 3 pa lang yan. Next. So the question is, what terminology can be inferred from these websites? Gmail, Google Drive, Google Calendar, YouTube. What terminology can be inferred from these websites? Gmail, Google Drive, Google Calendar, YouTube. The choices: red, productivity applications; blue, entertainment applications; yellow, enterprise software; green, software suite. Red, productivity applications; blue, entertainment applications; yellow, enterprise software; green, software suite. 5, 4, 3, 2, 1. Ala, isa lang nakakuha ng sagot. Dahil isa lang nakakuha ng sagot, sino ang nakakuha ng sagot? Sige nga, explain. Matalino ito siya lang nakakuha eh. Sino nakakuha ng sagot? Kindly type, bakit mo napili ang software suite? Hello? Si Crisaline. Ay, ang galing-galing talaga ni Crisaline. Mataas ang grade niya ng prelim eh. Congratulations! Ikaw lang nakakuha at siguradong ikaw ang pasok ka sa leaderboard ngayon. So, bakit software suite? Hinulaan ko lang, sir. Ha, ha, ha. Okay, ganito. Gmail, Google Drive, Google Calendar, YouTube. Lahat ng mga ito ay pag-aari ni Google. So, these are software suite. Okay? Productivity application ba siya? YouTube? Productivity application? Pwede siguro Gmail, Google Drive, at saka Google Calendar. But YouTube? No. Parang entertainment application siya. Enterprise software? Hindi naman din. So, software suite. Kapag software suite, ibig sabihin ng suite doon, S-U-I-T-E, is a collection of applications or software that is owned by a specific company. So, Google owns Gmail, Google Drive, Google Calendar, and YouTube. Okay? Wala nang further explanations dun. Next question. Leaderboard. Ako, number 1 na si Crisaline. Parang merong ganyan Wala pa, hindi pa. Early pa ng game, hindi pa natin masasabi na ganyan, na meron nang nanalo. Next. The question, what terminology can be inferred from these websites?
USL official website, USL portal, USL Neo LMS. What terminology can be inferred from these websites? USL official website, USL portal, USL Neo LMS. Red, productivity applications. Blue, software suite. Yellow, enterprise software. Green, entertainment applications. Red, productivity applications. Blue, software suite. Yellow, enterprise software. Green, entertainment applications. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Isa na naman ang nakakuha. Iisa lang na naman. Galing-galing. Si Crisaline na naman ba ito? The Who. Hindi lalang hula yan. Hindi na hula. Hindi na hula yan. So, bakit sa tingin mo enterprise software siya, Crisaline? Crisaline, you can type your answer. You can wait. You can open your mic and answer directly. Crisaline, hindi na hula yan eh. Kasi ikaw lang na naman ang nakakuha ng sagot. Sir, kasi USL is isang enterprise and hindi naman po sa USL yung app, so hindi rin po siya software suite. Yung ganyan, yung first statement mo, USL is isang enterprise. Correct. USL is an enterprise. Hindi naman po sa USL yung app, so hindi rin po siya software suite. Okay, sige, may point ka. Kasi yung Neo LMS is just, tawag nito, parang they bought rights for Neo LMS para gawing the learning management system for USL. Hindi USL ang nag-develop. However, kung bakit siya naging enterprise software, yung ganyan natin, USL official website, meron doon mga data and information na connected siya sa ating USL portal. Di ba yung USL portal natin, nandun yung ating enrollment system, nandun yung mga ba't ibang klaseng system na na-develop ng ating school for the purpose of mga processes na nasa school. And then yung ating USL Neo LMS, yung sa process naman ng learning. So yung USL portal, nandun yung processes ng mga parang administrative and finance processes ng school. And then yung official website ng USL, yun naman yung parang information portal naman, information processing ng ating ganyan, ng ating school. So kumbaga, naging enterprise software siya dahil interconnected yung mga data and yung mga different processes ay parang nahati-hati siya at iba't ibang klaseng mga applications yung na-develop. Kaya enterprise software. Productivity application? No. Hindi siya productivity application eh. See, wala ka namang ganyan. Hindi ka naman pwedeng mag-edit ng document sa official website, mag-create ng mga kung ano-ano sa USL portal. Sa Neo LMS, nandun yung learning processes. Pwede kang makagawa ng mga ganyan mo doon. Pero, that's intended for the purpose of learning only, not productivity application. Of course, not entertainment application. So, iisa lang na naman na nakakuha. Nako, nagliliyab na si Crisaline. Dire-diretso na yung tama niyang sagot. Crisaline has the highest answer streak of 3. Dito kasi sa game na to, kapag meron kang streak of sunod-sunod na tamang sagot, mas tataas yung points mo. Okay? So, bawi. Next. The question is, which among the following is analogous to the process of digital communications? Which among the following
is analogous to the process of digital communications. Red, wake up, sleep. Blue, read, write. Yellow, eat, drink. Green, speak, listen. Red, wake up, sleep. Blue, read, write. Yellow, eat, drink. Green, speak, listen. So, digital communications topic ito. Nasa pinaka-umpisa ng LMS learning content. Yehey! Marami nakakuha ng tamang sagot. 8. Speak, listen. Ano ba yung mga process of digital communications natin? Dalawa yung nakalagay sa LMS eh. Sending device and transmission. Tama ba ako? Yeah. 3 pala. Pero ang ganyan niya, ang flow niya is one flow. Sending device, ang nauuna, transmission, media, and then receiving. So, parang sending and receiving. Yung ating process of digital communications, send and receive. Speak, listen. Okay? Nagets niyo yung analogy? Medyo konti lang naman din nakakuha ng sagot. Tsaka parang medyo ganyan parang medyo asar yung sumagot ng wake up at tsaka sleep. Gusto niyo nang matulog ata. Buti na lang walang naglagay ng eat, drink. Okay, nagets nyo? Next. Ayan. Meron pa, pwede pang magbago yung scoreboard natin. Next. The question is, spreadsheets can be used to develop what accounting software can offer. Spreadsheets can be used to develop what accounting software can offer. Blue, true. Red, false. Blue, true. Red, false. Ay, marami nakakuha ng sagot. The correct answer is true. Yung accounting software natin, dinevelop siya using programming languages. And sabihin natin kanina, connect natin dun sa mga previous questions. A while ago, yung mga retail software natin. So, pwedeng accounting software can be a retail software na na-develop siya for the purpose na ganito na yung ganyan, mga functionalities niya. And then, bahala na si ganyan. Bahala na si client na intindihin kung ano yung mga nailagay na functionalities doon. Spreadsheets is a powerful productivity software or application. Pwede tayong nagagawa din ng mga accounting software. Kasi merong mga formulas. Merong formulas dun sa ating mga tables sa spreadsheets. With that capability of the spreadsheet, kayang-kaya natin mag-develop ng accounting software or yung mga accounting possibilities or functionalities pwede nating incorporate sa spreadsheet. Okay? So, kung meron tayong, I just don't know kung magiging part pa rin ng magiging part pa rin ng klase natin, CFA. Supposedly, ganun dapat kung nasa normal condition tayo. Wala tayo sa ganitong mode of learning. Kasi alam naman ng school na hindi lahat ng students meron capability to have a computer. So, parang ang cellphone ang pinaka-list na technology na meron ng isang estudyante. Although sa cellphones, smartphones, merong app ng spreadsheet. So, pwede lang din. Kung magiging part ng ganyan, ng learning task later on,
ang paggamit ng spreadsheets. Ito kasi yung ganyan eh. Ito yung productivity application na para talaga sa inyo ng mga accounting management or accountancy students. Kasi you are dealing more on ganyan, on figures, mga data, ganun. Sana meron tayong pagkakataon na ganun. Okay? Next. Oh my God, what happened? Nagbago ang leaderboard, pero sila pa rin yung mga nasa top. Kaya pang humabol. Anong question pa lang ba tayo? Number 5 pa lang ata. Okay, next. Number 8 na pala. Which among the following is not a foundation of communication applications? Which among the following is not a foundation of communication applications? Red, share it. Blue, internet. Yellow, Bluetooth. Green, infrared. Red, share it. Blue, internet. Yellow, Bluetooth. Green, infrared. May dalawa pang hindi sumasagot. Oh, what happened? Ito na naman tayo. Kukunti lang na naman yung pinakakonting sagot. Yun ang tumama. Sino yung mga tumama? Sinong sumagot ng share it? Crisaline na naman. Hindi. Sino yung ganyan? Hindi daw siya ang nakakuha ng sagot. Nawala daw yung signal niya. Sino mga nakakuha? Dali, para mabilis tayo. So, si Joanna. O, bakit share it, Joanna? Bakit hindi internet? Bluetooth. Yes, because share it is an app. Internet is a technology. Bluetooth is a a communication technology. Infrared is also a communication technology. So, mga ganyan, communication technologies ito at sila talaga yung foundation ng communication applications. And share it is just a software or an application. Okay? Next. O talaga, matalino talaga si Joanna, di ba? Gijet? Pero wala siya sa leaderboard. Ay, meron na. Meron na siya. Streak of 3 siya. Mahabol. Sige. Talagang ganyan na. Talagang mainit ang labanan sa power bank. Next. The question is, what type of computer network does internet cafes commonly use? Red, LAN. Blue, MAN. Yellow, WAN. Green, WLAN. What type of computer network does internet cafes commonly use? Red, LAN. Blue, MAN. Yellow, WAN. Green, WLAN. Oh no! Only one got the correct answer. Crisaline? Ikaw na naman ba yan? Crisaline? Who got the correct answer? Ginawa ko lang 30 seconds itong ganyan, tong question na ito kasi akala ko madali lang siya. Yun pala medyo hindi pa kayo ganyan. Hindi pa kayo masyadong aware. O dahil hindi nyo na naabutan ng internet cafes? Wala na ba talagang internet cafes nowadays? Ay, hindi ka nakasagot. O, kasi ganyan. Tawag nito. May na ang signal. Sige. Hanapin mo yung signal mo. So, sino nakakuha ng sagot? Dali. Ganyan ito. Hindi lang ito game. Kailangan meron tayong yes, computer shop, internet cafes. Oh my God. Ngayon mo lang nalaman yung ganyan. Ang alam mo, kape. Alam mo, ganyan, yung mga tawag nito, yung mga Starbucks, ganon. Sa Starbucks, ang ginagamit nila is ganyan. WLAN. Kasi di ba humingi tayo ng ganyan, ng mga
tawag nito, yung mga voucher. So, wireless LAN yung ginagamit doon. Internet cafes, computer shops. So, bakit LAN? Kasi, wired. Wired yung connections. Wala akong nakitang internet cafe na ganyan, na Wi-Fi ang ginamit. No. Sa mga hotel, sa mga ganyan, sa mga coffee shops, or whatsoever, ang ginagamit nila is WLAN. Pero internet cafe yung computer shop, syempre kailangan ng, kapag Wi-Fi kasi, wireless fidelity, hindi ganyan, hindi ganun ka, yung integrity ng connection, hindi ganun ka ganda, hindi gaya ng LAN. Kasi pag mga internet cafes, yung mga gamers, ito, di ba? So, kailangan talagang may integrity yung data, or yung communication, para hindi naglalag yung mga naglalaro. Ano? So, kung sino man nakakuha ng LAN na ayaw sumagot kung bakit, bahala ka sa buhay mo. Next. Anong nangyari? Walang pagbabago. Kasi nga, isa lang yung nakakuha ng sagot. Next. The question is, which among the following is not a productivity software? Which among the following is not a productivity software? Red, word processor. Blue, spreadsheet. Yellow, accounting. Green, chess. Red, word processor. Blue, spreadsheet. Yellow, accounting. Green, chess. Aba, lahat nakakuha ng tamang sagot. Parang bones na nga lang ito eh. No need to explain. Next. Aba, may mga tumataas. Mga naunang pumindot. Kapag ganyan na gumana na yung instinct ninyo, pindot na agad para ganyan. Mataas yung score na makuha. Okay? Question number 11. Mukhang tatagal tayo Two friends shared a video through Share It app. What network architecture is described? Two friends shared a video through Share It app. What network architecture is described? Red, client-server. Blue, peer-to-peer. Yellow, server-client. Green, none of the above. Red, client-server. Blue, peer-to-peer. Yellow, server-client. Green, none of the above. Naka-stick? Wala, oo nga. Baka ganyan yan. May nang signal mo. Yehey! Marami nakakuha. May mga nag-review. Talaga. So, it's peer-to-peer. So, kung nagbasa kayo sa ganyan, sa lessons natin, client-server needs a central tawag nito, parang parang warehouse of ganyan, of server computers to host yung mga different applications para makapag-share siya. Ang peer-to-peer naman is yung connection between two communication devices na hindi na kailangan ng central server. Pwedeng silang dalawa na lang ang mag-create ng sarili nilang network para makapag-share ng kung anong gusto nilang i-share. So, naiintindihan niyo yun? Kasi marami na kayong experience sa Share It. Okay? Next. Oh my God. Nangunguna na si Joanna. Nangunguna na siya. Pero question number 11 pa lang ito. Makakahabol pa kayo. Okay? Next. The question is, spreadsheet can be used to develop what personal finance software can offer?
Spreadsheet can be used to develop what personal finance software can offer. Blue, true, red, false. Blue, true, red, false. Sayang naman yung mga sumagot ng false. So, the answer is true. So, nakakarami ang tumama. Dahil nga, personal finance software is just a simplified version of accounting software. So, since accounting software can be used to develop, since a spreadsheet can be used to develop what accounting software can offer, why not personal finance software, di ba? Next. Merong mga ganyan, humahabol na kahit plus 3 lang Sige, next. The question is, metropolitan area network or MAN operate on a larger scale than a wide area network or WAN. Metropolitan area network MAN operate on a larger scale than a wide area network or WAN. Blue, true, red, false. Blue, true, red, false. Maraming nakakuha ng tamang sagot. False. Because sa wide area network is the most ganyan. Yung scale niya is talagang wider. Wider kaysa sa metropolitan area network. So, kung ganyan, kung narinig nyo yung mga balibalita na gusto ni Mayor Jeff Soriano na gawin parang metropolis or metropolitan city ang Tuguegarao City, ibig sabihin gusto niya maging ganyan. Tawag nito, smart city ang Tuguegarao City. So, we can do that if mag-i-install siya, magsusubscribe siya, gagawin niyang metropolitan area network ang buong Tuguegarao City. So, kung Tuguegarao City lang, metropolitan lang, maliit lang yung scale niya. Ang larger scale talaga is yung wide area network. Ang mga wide area networks natin ay yung mga ganyan, yung mga malalaking kumpanya. Yung mga may-ari ng mga ganyan, ito rin, yung mga communication companies like PLDT, Facebook, Google, ganun. Sila yung mga may wide area network. Okay? Next. Naunang sumagot si Crisaline. Talagang papagalingan tong dalawang ito Teka, nasan si ganyan? Si Lorraine. Ayaw niya atang manalo. Nawawala siya Oh well. Next. The question is, two friends shared a video through Share It app. What network communication standards and protocols is described? Two friends shared a video through Share It app. What network communication standards and protocols is described? Red, Wi-Fi. Blue, Bluetooth. Yellow, TCP. Green, IRDA. Red, Wi-Fi. Blue, Bluetooth. Yellow, TCP. Green, IRDA. Uy, may dalawang nakakuha ng sagot. TCP. TCP. Sino yung mga nakakuha ng sagot? Akala niya rin ganyan, no? Bluetooth, no? Nung una, akala ko rin Bluetooth. Actually, Share It, kapag gagamit ka ng Share It, ang i-open mo is yung Wi-Fi, hindi yung Bluetooth. Yung Wi-Fi at saka yung location mo. Pero that's on how you establish connection. Ang sinasabi kasi dito is yung keyword dito is share. Mag-share ng video. So, yung technology na yun is TCP.
TCP. Ano bang TCP? Teka lang, nakalimutan ko rin kung anong TCP. Sino nakakaalam kung anong TCP? Kasi hindi siya na ganyan eh. Hindi siya na abbreviation lang siya dito sa ating LMS. Wala siyang ganyan. Wala siyang actually TCP/IP nakalagay. Pero TCP ang sagot. Sino yung nakakuha ng sagot? Dalawa. Hello? Sino yung nakakuha ng sagot? Ano yun? Accidentally lang na TCP? Ay, hinulaan lang ni Sam. Okay. Ganyan ito, di ba? Ano yung question kanina na ganito rin ang pagkakastate ng question, yung ang sagot ay peer-to-peer, di ba? Peer-to-peer. So, yung Bluetooth technology, actually, parang itong lahat ng ito ay peer-to-peer to. Pwede itong maging peer-to-peer. Pero, kapag we're talking about sharing data between communication devices, ang ginagamit na ganyan, standard, network communication standard, or protocol is TCP. Pag peer-to-peer. Okay? Tandaan nyo yun. TCP. Search nyo na lang kung anong TCP. Nakalimutan ko rin. Hoy, tumaas si Justy Raira. Tapos si Sam ay naka-hot streak siya ngayon. Kasi nakuha niya yung sagot. Diba? Next. LTE stands for what? LTE stands for what? Red, 4G. Blue, 5G. Yellow, long-term evolution. Green, long telecommunication Ethernet. Red, 4G. Blue, 5G. Yellow, long-term evolution. Green, long telecommunication Ethernet. Dalawa lang nakakuha. Ano to? Hinulaan lang din. Maraming ganyan na maraming naloko dun sa ginawa kong word na long telecommunication Ethernet. Hindi kayo nagbasa. Ano ba yan? Basa rin kayo. Basa-basa din pag may time. Long-term evolution. Ganyan lang naman yan. Abbreviation. So, paano ko ba explain yan? So, ganyan. Ang LTE natin, ganyan siya. Pwede siyang 4G. Pwede rin siyang yung mas bago ngayon, yung mas mataas daw ang radiation, yung delikado, 5G. Yun yung ganyan niya. Other term niya for LTE. Pero ang LTE stands for long-term evolution. Okay? Pag hindi na-explain sa LMS or hindi na yung abbreviation, hindi siya na kompleto, care to search din sa internet kung ano yung mga yun, ha? Or tanungin nyo sa akin. Okay? Next. Oh. Sino si Jello? Ay, si ganyan, si Angelo. Talaga Nasa half na tayo ng game. Oh my God. Sana hanggang 8:30 lang tayo. Meron pang pag-asa. 15 items pa. Question is, which among the following dedicated digital lines of a specific internet service provider or ISP has the highest speed? Which among the following dedicated digital lines of specific internet service provider has the highest speed? Red, PLDT Home DSL. Blue, PLDT Home Fiber. Yellow, PLDT iGate. Green, PisoNet Wi-Fi. Red, PLDT Home DSL. Blue, PLDT Home Fiber. Yellow, PLDT iGate. Green, PisoNet Wi-Fi. Dalawa lang naman nakakuha ng sagot. Siyempre, you're not aware of the PLDT iGate. So, PLDT iGate ang sagot. Ito yung mga ganyan. Ito yung mga, kung nabasa nyo sa ating LMS, ito yung gumagamit ng
Ano ba ito? Fiber optic. Huwag kayong ganyan ha. Although si PLDT Home Fiber, gumagamit din siya ng fiber optic, pero shared yun. Shared yun. Sa PLDT iGate, ganyan siya. Dedicated siya. So, kung sinabi ni PLDT na meron kang dedicated na 40 Mbps internet speed, iyong-iyo lang lahat yun. Ito naman, pag sinabi ni PLDT sa inyo na meron kang 30 Mbps na speed na ang binabayaran mo lang buwan-buwan is 2,000 plus. Huwag kayong maloko dun. Kasi kung marami kayo sa community na may ganong connection, nag-share kayo doon ng fiber optic connection ninyo. So, mapapansin nyo, pag nag-speed test kayo ng internet ninyo, hindi pare-parehas. Hindi pare-parehas na pwedeng umabot siya ng 30 Mbps, pwedeng merong araw or specific time na nagiging 10 Mbps na lang yung download speed, gano'n. Mas mahal ang PLDT iGate, ibig sabihin, mas mataas yung speed na binibigay niya. Sa dalawa ang nakakuha. Sino kaya tong mga ito? Isa sa nakakuha si Jello. Baka ganyan siya, meron siyang iGate. Mayaman na. Yaman, rich kid. Next. Question. Radio Frequency Identification or RFID is quite similar with Near Field Communication or NFC. Radio Frequency Identification, RFID, is quite similar with Near Field Communication, NFC. Blue, true. Red, false. Blue, true. Red, false. Yehey! Isa lang ang mali. Sino yung mali? Mamin na. Sino yung mali? Paki-explain kung bakit false ang sagot mo. Oy, na-encounter natin to nung prelim sa RFID tsaka NFC. Although hindi ko na-explain nung nag-Google Meet tayo last time kasi hindi rin ako familiar with NFC eh. Pero, they are quite similar because they use the same means of communication. Radio waves. They use radio waves to communicate. So, kapag radio waves, tawag nito, parang between devices, hindi sila gumagamit ng ganyan, ng mga satellites or mga disk. Yung mga disk what I mean by this is yung, parang yung, kung meron kayong ganyan, meron kayong sky cable or signal, di ba merong parang disk na ganon? Walang ganon na nagaganap. Yung ganyan lang, yung between devices, nagbabatuhan sila ng radio waves. Ganon sila nagko-communicate. So, parang variation lang ni NFC, si RFID. Okay? So, lahat naman nakakuha, halos lahat nakakuha ng tamang sagot. Good. Nakaka-hot streak na si Jello. Pero hindi pa nagbabago yung ganyan, yung board. May pag-asa pa yung iba. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Fiber optic cable has the fastest latency among the three physical transmission media. Fiber optic cable has the fastest latency among the three physical transmission media. Blue, true. Red, false. Blue, true. Red, false. Ay, maraming nakakuha ng sagot. Kasi, na-explain ko na kanina.
fiber optic. Ay, hindi ko pala in-explain. Nabanggit ko lang ang fiber optic. May tatlong hindi nakakuha ng sagot. Medyo siguro nalito or hindi nagbasa. Okay. Ano ba yung tatlong physical transmission media natin? Ano ulit yung mga yon? So, isa, ang ganyan, fiber optic. Hello? Yes? Sino yung sasagot? Sir. Oo. Sino yan? Twisted Oo. Dale, sir. Oo. Sige, Kirsten. Twisted pair, sir. What are the other two aside from fiber optic? Twisted pair, pair, tsaka coaxial. coaxial cable. Okay. So, tama yun. Twisted pair cable and coaxial cable. So, kung mapapansin nyo dun sa ganyan, sa picture dun sa LMS, kung ano yung dinepict doon na ganyan, na image, ganun siya. Yung twisted pair cable at saka yung coaxial cable. Actually, share ko lang kasi ganyan, hindi naman expert when it comes to computer engineering or electronics communication engineering. Sila talaga yung ganyan dito, expert. Pero ang alam ko, yung ganyan, yung kung dati kayo, kung alam nyo kung dati kayong subscriber ng PLDT Home DSL, DSL hindi PLDT Home Fiber, yung DSL connection ng PLDT ay ang ginagamit nila is coaxial cable. Coaxial cable ang ginagamit nila. So, nag-introduce sila ng bago ngayon, yung fiber optic. Kasi yung mga coaxial cable nila ay ganyan na, nag-wear na. Kumbaga, parang yung parang lifetime nung ganyan, nung kable ay na-use na niya at yun ang dahilan kung bakit marami nagrereklamo na ganito, na nawawala ng internet, na mahina yung signal, ganito, ganon. So, yun ang disadvantage ng coaxial cable. Kasi, nakasabit lang siya sa ganyan, sa mga tawag nito, mga poste. Pero yung fiber optic kasi, nakaganyan yan. Binaon nila sa lupa yan. Kung mapansin nyo, merong mga daan na tawag nito? Merong mga daan na binubutasan, parang tinitibag nila para lang para magbaon ng mga kable. So, yun yung mga fiber optic. Yun yung mga mabibilis. Hopefully, meron kayo na ganyan, na pulot dun sa shinare ko. Next. Wala pa rin nagbabago sa leaderboard. 12 questions to go. Medyo technical ito. Mobile devices like laptops and smartphones uses broadcast medium like Bluetooth, 802.11n, and UWB. Mobile devices like laptops and smartphones uses broadcast medium like Bluetooth, 802.11n, and UWB. Blue, true, red, false. Blue, true, red, false. Hoy. Nakuha ng karamihan. 10 ang nakakuha. Sana ba ito? Medyo hindi rin ako familiar sa UWB. Ngayon ko lang na ganyan yung broadcast medium na yan. Pero familiar tayo sa Bluetooth kasi mga laptops natin merong Bluetooth. Yung mga smartphone natin may Bluetooth. Ano ba itong 802.11n? So, itong 802.11n, ito yung mga variations ng ating wireless fidelity or Wi-Fi. Okay? Yan yung mga variations ng wireless fidelity or Wi-Fi. So, ang pinaka-latest daw ngayon, based dun sa mga readings ko rin, is yung 802.11 AC. So, pag bumili kayo ng laptop ninyo at ng bagong cellphone ninyo, kung meron kayong makitang specification na 802.11 AC, kunin nyo na yun. Kasi yun yung ganyan. Mas mabilis ang ganyan, ang
batuhan ng data. Pag yun ang ganyan, ang device na yun yung Wi-Fi capability na meron yung communication device ninyo. Mas mabilis na siya. Okay? Next. Oh, wala pa rin nagbabago. Siya is making a comeback with 3 in a row. Okay. Sige lang. Di pa ganyan. Meron pa tayong more than 10 questions, I believe. Kayang-kaya pa yan. After 6 months of waiting, PLDT called to install my home fiber subscription. What communication device will I have? After 6 months of waiting, PLDT called to install my home fiber subscription. What communication device will I have? Nawala ka sa Kahoot. Try mong mag-reconnect. Hindi ko alam eh. Siguro pag nawala eh. Oh. Mas ganyan na. Maraming sumagot ng router. Pero marami rin nakasagot ng modem. Okay. Ano bang pagkakaiba ng mga ito? So, una muna, modem. Ang modem is short for modulate, demodulate, if I'm not mistaken. Modulate, demodulate. So, yung mga ganyan, yung mga, kung meron kayong PLDT, subscription sa PLDT, yung mga binibigay sa atin na box, na square, at meron mga ante-antena, kasi ngayon, meron mga ante-antena yung mga ganyan nila. Ang tawag doon ay modem. Okay? Modem. It's not a router. Kasi ang router is a device that ganyan ito. Malaki to eh. Parang ganyan ito. Para siyang parang isa siyang drawer ng isang cabinet, ganun. Ganun siya kalaki. Yung router, medyo kamukha ni switch. And then si hub naman, parang smaller version switch. So, itong mga ito, hindi naman kailangan malaman. Kasi, hindi naman talaga field itong mga ito. For the purpose of information din, kasi makaka-encounter kayo ng mga ganito later on in your companies kapag nag-graduate na kayo at magkaroon kayo ng sarili nyong work. So, modem. Ganun lang yun. Next. Aba, mukhang mali si Joanna mahirap na kayo makahabol kay Crisaline. Baka siya na ang grand prize. Next. What can I do if I want to share mobile data with somebody? What can I do if I want to share mobile data with somebody? Red, open Wi-Fi. Blue, open hotspot. Yellow, close mobile data. Green, share a load. Red, open Wi-Fi. Blue, open hotspot. Yellow, close mobile data. Green, share a load. Yay! Maraming nakakuha ng tamang sagot. Halos lahat naman merong cellphone, di ba? Baka ito yung mga hindi nag-share, yung mga emote ito. Ayaw nila mag-share ng mobile data nila kaya hindi nila alam ang hotspot. Yun na yun. Hotspot. Okay? Next. Tumaas si Justy Raira.
Parang may naghahabulan na lang doon sa ganyan na, doon sa dulo ng number 4 at saka number 5 ah. Next. If I will be founding a charity organization, what top-level domain or TLD will I apply for if I want to have a website? I will be founding a charity organization. What top-level domain TLD will I apply for if I want to have a website? Red.com, blue.gov, yellow.net, green.org. Red.com, blue.gov, yellow.net, green.org. Yehey! Marami nakakuha ng tamang sagot. .org. Usually, yung mga top-level domain na .org, ito yung mga ganyan mga charity organizations. Mga charity organizations. Pag .com, tsaka pag .net, ito yung mga businesses. Talagang nag-earn sila ng revenue tong mga to. So, karamihan naman, facebook.com, youtube.com, lahat-lahat .com, kasi kumikita tong mga ito. Pag .gov naman, ganyan ito yung mga government. Hindi kumikita tong mga ito, nagpapakita lang sila ng mga ganyan, ng mga information about governance, ganon. .org, ano ba yung mga example ng .org? Wala akong maalala Baka pwede kayong makapagbigay ng mga .org. Kasi hindi rin ako mahilig sa ganyan sa charity. Pero ganyan, mapagbigay naman ako. Generous. So, basta ganon, .org. Marami nakakuha ng sagot. Next. Ay, automatic nag-a-add ng score ito. Wala akong control dito sa Kahoot. Try mo na lang mag-reconnect ulit. Kasi naka-reconnect naman kanina si ganyan. Hindi ko alam kung sino yung isa kanina. Next. Tab browsing on Google Chrome can cause your desktop or laptop to hang or crash. Why is this? Tab browsing on Google Chrome can cause your desktop or laptop to hang or crash. Why is this? Red. Each tab consumes memory space in the RAM. Blue. Each tab requires storage space in the hard disk or solid-state drive. Yellow. The browser only consumes a little memory space in the RAM. Green. The download speed of your DSL connection is 8 Mbps only. Red. Each tab consumes memory space in the RAM. Blue. Each tab requires storage space in the hard disk or solid-state drive. Yellow. The browser only consumes a little memory space in the RAM. Green. The download speed of your DSL connection is 8 Mbps only. Uy! Yehey! Maraming nakakuha ng sagot. Medyo kalahati ang magkamali, ang mali. Pero okay na rin ako dyan kasi mas maraming nakakuha ng tamang sagot. 6. So, ganon. Yung browser natin, kapag nag-open ka ng maraming tabs, lahat ng mga yan, parang trinitreat niya na separate application. So, ganon din naman kapag nag-open ka ng, for example, Microsoft Word, nag-open ka na naman ulit ng another Microsoft Word. Nag-open ka na naman ng another Microsoft Word. Different memory spaces ang kinoconsume ng mga yon. So, kung, alam nyo na, nung prelim, kapag konti lang yung RAM mo, kasi doon sa learning task natin, di ba may ganon? Kapag 2 GB, tama, 2 GB lang ang RAM mo, 2 GB lang, ganon. Tapos, ang dami mong mag-open ng kung ano-anong applications. Huwag ka nang magtaka kung bakit naghahang yung desktop or laptop mo.
Kasi maliit lang yung RAM mo, yung space. Kung gusto mo ng maraming ma-open na kung ano-ano dyan, yung mataas na spec na RAM ang kunin mo. Okay? Next. Few questions left. Habol pa yung iba. Baka pwede niyong patalsikin si Justy Raira sa 5th place. To show all participants in Google Meet, you need grid view, which by default is missing. What can make this possible? To show all participants in Google Meet, you need grid view, which by default is missing. What can make this possible? Red, infographic. Blue, virtual reality. Yellow, plug-in. Green, video. Red, infographic. Blue, virtual reality. Yellow, plug-in. Green, video. Oh. Konti lang nakakuha ng sagot. Baka hindi kayo masyadong nagbasa nung last na topic, ha? Kaya hindi nyo nakuha yung sagot sa last topic. The correct answer is plug-in or add-on. Okay? Sa bagay, hindi naman kasi kayo gumagamit ng, hindi kayo yung nag-host ng Google Meet, kaya hindi nyo alam kung ano yung grid view. So, ako kasi, tawag nito, parang impediment sa akin na hindi ko makita lahat yung mga estudyante kapag in a single view. So, with the grid view kasi, makikita ko lahat ng participants, hindi lang 20 kada ganyan, kada screen. Kasi magna-next pa ako para makita ko yung the other 20, ganun. With grid view, makikita ko yung buo. So, it's a plug-in that you need to install sa browser para ganyan. Magawa ko yung mga yon. So, plug-in siya. It's not infographic. Infographic is ganyan, tawag nito. Parang connected ito sa data analytics. Ito yung mga reports, ganito. So, siguro meron kayong ganito later on kung paano ang data analytics. Baka maging subject nito later on kasi mga accounting and management accounting kayo. More on reports kayo, financial reports. Hindi na lang nasa table ang report. Dapat naka-graph siya. Dapat meron siyang mga infographics na yung magaganda ang itsura niya. Yung one-pager lang siya na nandun na lahat. Pagtingin mo, maintindihan mo na yung report ng isang tao. Hindi yung magpo-post ka ng isang table na boring. Ganun ang infographic. Virtual reality, malayong malayo. Kasi virtual reality is technology nowadays. Ito yung ganyan, di ba? Virtual reality, yung parang pinaka-latest ngayon, yung sinusuot sa mata, tapos kung ano-anong nakikita mo doon sa ganyan, para kang siraulo. Ganon, ang virtual reality. Video, hindi. Kasi connected siya kasi Google Meet kasi meron siyang video, di ba? Pero it's not a video. Plug in yung grid view, okay? Next. Uy, tumaas si Justy Raira. Tamang sagot niya. Wow. Parang hahabol siya, Habol pa ba sa third place? Plus 5 yung third place. Every domain name like facebook.com has an equivalent public IP. Every domain name like facebook.com has an equivalent public IP. Blue true, red false. Blue true, red false. Yehey! Hindi na ako mag-explain. Tama lahat. Okay? Ang ibig sabihin nito, kung nagbasa kayo yung IP, Internet Protocol, yun yung ganyan, yun yung mga, ano ba to? Yung
parang maximum of 3 numbers separated by dots. So, parang for example, 192.168.0.1 IP yun. Ang ibig sabihin ng public IP, for example, si facebook.com, meron siyang public IP na 72.165.18.100. Ganon. For example lang yun yung kanyang public IP. At hindi na natin tinatype yung number na yun kasi hindi naman natin maintindihan yung number na yun, hindi natin memorize yung number na yun. Ang trabaho ni DNS, Domain Name Server, Domain Name System, ay i-transform itong public IP at i-relate siya doon sa facebook.com. Kaya kapag ganyan tayo, nag-access tayo ng facebook.com sa browser, ang ginagawa nung server, tina-transform nung server yung facebook.com doon sa equivalent na public IP. Yon, ganun ang kwento. Okay? Oh, talagang mahabol si Justy Raira Nako, Hana. Protektahan mo yung plus 5 points mo. Next. IP version 6, IPv6, is the advent of IPv4 address possibilities and use. IPv6 is the advent of IPv4 address possibilities and use. Blue true, red false. Blue true, red false. Medyo technical ito. Talagang dapat magbasa kayo para makuha nyo to. Uy, mas marami nakakuha ang tamang sagot False. Teka lang. Parang ako ang mali. Mali yung nilagay kong choice. Mali yung naiset kong sagot. Wait lang. IP version 4, ito yung sinasabi kong tatlong numbers na ganyan, na separated by dots. IP version 6, ito yung 5 numbers or letters separated by colon. Mga limang ganun, tapos separated by colon. So, ibig sabihin kasi ng advent is ganyan. Naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ganun. So, anong ibig kong sabihin nitong IPv4 address possibilities and use? Si IPv4 kasi, since the start na nagkaroon ng ganyan, ng mga public IP addresses, imagine, kailan ba nagsimula ang internet? I forgot the history. Sabihin na natin mga 1980s, ganon. So, imagine, hanggang ngayon, yung mga combinations of numbers na yun, hindi pa ba yun na-consume lahat? Hindi pa ba na-consume lahat ng mga yun? Mauubusan ba? Ang sagot, hindi pa naman na-consume lahat, pero nag-predict na sila na baka ma-consume na lahat. So, para hindi matapos or mag-end yung possibility na magkaroon ng ganyan, ng sariling public IP ang different entities, gumawa na sila ng IP version 6 address. Okay? Gumawa na sila. So, tama. Dapat ang sagot dito true. So, mali ako. Tama. True dapat ang sagot dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kung ano yung score dyan, ay yun na yun. Next. Tumaas tuloy si Hana. Ewan ko sa inyo. A video media consumes more bandwidth than an audio medium. A video media consumes more bandwidth than an audio medium. Blue true, red false. Blue true, red false.
seconds lang to. Uy! Yehey! Marami nakakuha ng sagot. True. Based on experience yan, no? Yung iba dyan, based on experience. Yung iba, ganyan, nagbasa. So, tama naman talaga ang video consumes more bandwidth. Ano bang bandwidth ulit? Basahin nyo sa LMS yung bandwidth. Consumes more bandwidth than an audio medium. So, audio, sound lang yan. Si video, both photo stills and a series of photo stills and ganyan, and audio. So, talagang magko-consume na siya ng more bandwidth or greater capacity na mag-access ng data. Mag-access and mag-access ba ang tamang term? Mag-upload at saka mag-download. Ganon. Okay? Marami nakakuha ng tamang sagot. True. Uy, bumalik si Jello. Bumalik si Jello sa top 5. Nako. Talaga, lumalaban. Lumaravan. Si Jello. Last few questions. JPEG graphic format has higher file sizes than TIFF graphic format. JPEG graphic format has higher file sizes than TIFF graphic format. Blue, true, red, false. Blue, true, red, false. 20 seconds lang na-set ko dyan. The correct answer is false. Parang hierarchy yan eh. Kung mapapansin nyo yung pagka-upload sa LMS, JPEG, ano ba yun? BMP ba yun? BMP, JPEG, PNG, TIFF, TIFF yung last. So, ibig sabihin ng hierarchy, habang papunta ka sa right, mas palaki ng palaki yung file size. So, JPEG, mababa lang yan. Mga ganyan lang yan. Yan yung mga pictures, ganon. Yung PNG, pwede lang din siya maging picture, pero mas mataas yung file size niya. Kasi mas ganyan yung resolution. Yung resolution kasi ng graphic format ang nagpapalaki ng size ng ganyan, ng isang format. Ganun yung quality ng resolution. So, yung TIFF ang may pinakapataas na file size when it comes to a graphic format. So, kung mapapansin nyo, wala pa kayong experience na nagkaroon kayo ng file na .tiff, ganyan. Hindi talaga kayo aware kasi ganyan. Yung mga nakakaganyan nito, mga nakaka-experience ng mga magkaroon ng ganitong klaseng files sa yung mga nag-e-edit ng mga pictures, yung mga kumukuha ng mga pictures sa mga photo studio, minsan ginagawa nilang TIFF yan para ganyan. Pag mag-edit sila doon sa kanilang editing software, ma-zoom nila ng mabuti hanggang doon sa pinaka-ganyan, pinaka-blackheads ninyo, tsaka whiteheads ninyo. Kitang-kita. Ganon. Okay? Next. Oh no! Hannah is now number 1. Rizalyn, what happened? Only 2 questions left. May pag-asa pa. Uy! Nakahabol si Mark Joshua. Nako. Facebook Messenger, WhatsApp, and Line uses Voice over IP, VoIP for their audio and video call services. Facebook Messenger, WhatsApp, and Line uses Voice over IP or VoIP for their audio and video call services. Blue, true, red, false. Blue, true, red, false. Yehey! Isa lang ang mali. Very good, very good. Nagbasa kayo So, voice over IP, o pag narinig nyo yung term na IP,
Pag may IP, ibig sabihin Internet Protocol. Internet Protocol. Voice over IP, ibig sabihin ginagamit niya yung internet sa pagpasa ng mga voice data. So, hindi na ito gumagamit ng ganyan, ng mga linya-linya, ng mga coaxial cable, ganun-ganon. Ay, yung mga coaxial cable. Yung mga linya-linya na kagaya sa mga telepono, ganon. Yung mga telepono ng PLDT, ganon. Hindi na ganon. So, internet na ang ginagamit na protocol para sa audio and video call services ng mga apps na ito. Last question. Ay, pipindutin ko ata ng 2 beses itong next para hindi mo na makita kung sino yung nasa leaderboard, no? Para may thrill. Okay? Pindutin ko ng 2 beses para hindi makita. Last question. File Transfer Protocol, FTP, is the internet standard used for downloading and uploading media on the web. File Transfer Protocol, FTP, is the internet standard used for downloading and uploading media on the web. Identification type of question. So, kung nagbasa kayo, well and good. Blue, true, red, false. Meron pala yung mga mali. Hindi sila nagbasa. So, file transfer protocol, yun ang ginagamit. Pag ganyan, pag nag-download kayo sa browser ninyo, ibig sabihin, that's either FTP, merong variation ng FTP, yung tinatawag na SFTP, yung Secured File Transfer Protocol. Minsan kasi yung File Transfer Protocol, or although meron siyang security mechanism na mag-establish ng parang security feature like login credentials, ganon. Prone to hacking pa rin siya. So, kaya nagkaroon ng ganyan ng SFTP or Secured File Transfer Protocol. So, basically, kaya tayo nakaka-download at nakaka-upload ng mga dina-download natin ng mga video-video dyan, mga picture-picture sa kung saan-saan. It's because of the File Transfer Protocol. Before I show the final scoreboard, meron pa ba kayong mga additional clarifications sa topics natin from week 6 to week 8? Ito na yung chance ninyo. Kasi after nung scoreboard, mamaya mag-end na tayo kasi gabi na. So, please raise your questions. Your clarifications on the topics. Habang naghintay ako ng mga clarifications, ulitin ko yung prizes. First place. Ano ba yung first prize? Parang nawala na sa utak ko. First prize is power bank. Second prize, 120 pesos load. Third prize, 5 plus 5 points sa quiz. Fourth and fifth consolation prizes, plus 3 points sa quiz. Sir, paano yung points ko? Wala na pag-plusin mo pa ako, inantok na ako. Blame it on your internet. Pero at least ganyan, naka-join ka naman, di ba? At least naka-review ka, yun na yung ganyan mo, yun na yung consolation prize mo if ever. Naka-review ka na. So, gaya ng sabi ko, yung mga questions dito sa game natin, ito rin yung forward ko kay yung mother class. So, kung kumuha siya ng 10 items sa mga tanong ko, medyo na-rephrase lang yun. Kasi sabi ko nga, only 100 characters ang pwede kong ilagay dito sa Kahoot. Hindi naman ako naka-professional account, naka-basic account na ako, yung free lang. So, alam niyo naman, medyo lengthy ako mag-ganyan mag-prepare ng mga questions, yung mga situational, ganun. So, just analyze na lang later yung mga questions sa quizzes. So, please, wala na ba? Wala nang ganyan? Wala nang clarifications? After the ganyan,
showing of the winners, I will end the Google Meet.